Tulalang, epiko ng mga manubo. Magandang buhay! Sa araw na ito ay matutunghayan mo ang isang epiko mula sa kababayan nating Manobo. At sa araling ito ay malalaman mo rin ang mga elemento ng isang panitikan na tinatawag na epiko. At bago natin puntahan ang ating aralin, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ano ang epiko? Ang epiko ay uri ng panitikang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao sa mga kaaway. Ito ay karaniwang nagtataglay ng mga mahiwaga at kagilagilalas o di kapanipaniwalang pangyayari. Ang mga epiko ay pinapahayag ng pasalita, patula o paawit. Maaring sinasaliwan ng ilang mga instrumentong pangmusika o minsan na may wala. Ito rin ay maaaring gawin ng nag-iisa o kaya naman ng grupo ng mga tao. Ang haba ng mga epiko ay mula 1,000 hanggang 5,000 linya, kaya't ang pagtatanghal sa mga ito ay maaaring abuti ng ilang oras o araw. Karamihan sa mga rehiyon sa bansa ay may maipagmamalaking epiko. Mahalaga sa mga sinaunang pamayanan ang mga epiko. Bukod sa nagiging aliwan nito, ito rin ay nagsisilbing pagkakakilanlang panrehiyon at pangkultura. Kadalasan, ang mga epiko ay sumasalamin sa mga ritual at pagdiriwang ng isang lugar upang maitanim at mapanatili sa isipan ng mga mamamayan ang mga kinagisnang ugali at paniniwala. Gayun din ang mga tuntunin sa buhay na pamana ng ating mga ninuno. At ngayon ay ating tunghayan ang pangyayari sa epiko na pinamagatang Tulalang. Sa bayan ng Kulaman, may mag-asawang mahirap na may 3 anak na lalaki at babae. Ang panganay ay si Tulalang. Isa siyang binatang matangkad, payat, may maitim na ngipin at mahabang buhok. Isang umaga, nagtungo sa gubat si Tulalang upang manguha ng ubod ng yantok upang sila ay may makain. Habang nangunguha ng ubod, lumapit sa kanya ang isang matandang naawa pala sa hikahos nilang buhay. Sinabi ng matanda, "Huwag ka nang mag-alala sa iyong pagkain, Tulalang. Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom. Anuman ang naisin ninyo ay mapapa sa inyo." Magmula nga noon, naging masagana na ang buhay ng magkakapatid. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, nananatili pa ring masipag ang magkakapatid. Umunlad ang kanilang buhay at napabalita iyon sa buong kapuluan. Maraming tao mula sa iba't ibang tribo ang nagtungo sa kanilang tahanan upang pumailalim sa kanilang kapangyarihan. Pagkalipas ng maraming taon, ipinasya ng magkakapatid na manirahan sa palasyo. Napakalaki ng palasyo. Ang trono ay napapalumutian ng mga ginto, pilak at iba pang mamamahaling bato. Walang tigil ang mga alipin sa pagtugtog ng magagandang musika, kaya ang mga naninirahan sa paligid ng palasyo ay naaaliw rin. May isang sinturong damak si Tulalang na naipupulupot niya ng 7 ulit sa kanyang baywang. Puting-puti ang kanyang damit na may mahabang manggas. Hanggang tuhod lang ang kanyang pantalon. Nagkikislapan ang mga singsing na ginto sa kanyang mga daliri. May balaraw siya sa baywang at may turban sa ulo na ginagamit niya sa paligid. Lagi siyang nakayapak. May kanya-kanyang silid sa palasyo ang magkakapatid maliban sa kaisa-isa nilang kapatid na babae. Hiya siya sa magkakapatid na dapat ingatan. Inilagay nila ang kapatid sa pinakailalim ng 7 patong na basket na nakabitin sa silid ni Tulalang. May taglay na kapangyarihan ng dalaga na mag-iba-iba ng hugis sa tanyo ayon sa nais niya. Naroon lamang siya sa loob ng basket kung walang ginagawa. Nagtanim ang kapatid nilang babae ng mahiwagang rosas. Namumulaklak ito tuwing umaga at bago magtanghali. May kakaiba itong katangian. Kapag nalanta agad ang mga bulaklak, babala itong may darating na kaaway. Isang araw, biglang nalanta ang bulaklak ng rosas. Dumating si Agyo at sinalakay ang kaharian ni Tulalang. Hindi man lang nabahala si Tulalang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Hinamon ng mayabang na si Agyo si Tulalang. Pinayuhan siya ng isa sa kanyang mga singsing na labanan ang mga kaaway. Inalis niya ang singsing sa daliri at inutusan itong lumaban.
Sa isang iglap, naging sundalo ang Singsing. Lumaban ito at marami siyang napatay na kaaway. Natuklasan ni Agyo ang lihim. Ibinunyag niya sa kanyang mga kabig na ang sundalo ay isang singsing lamang. Kaagad na pinaghahampas ng sibat ang sundalo kaya muli itong naging singsing. Muling hinamon ni Agyo si Tulalang. Sa pagkakataong iyon, inutusan naman niya ang kanyang balaraw na makikipagtunggali. Noon din, naging sundalo ito at pumuksa ng maraming kaaway. Muling natuklasan ito ni Agyo. Ibinunyag niya muli na ang sundalo ay isa lamang balaraw. Hinawakan niya sa leeg ang sundalo at bumalik ito sa dating anyo. Sa pangatlong hamon, lumaban na si Tulalang. Marami siyang napatay na tauhan ni Agyo. Nang mapagod, umakyat siya sa palasyo upang magpahinga. Pumalit sa kanya si Mangampitan, ay ikalawa sa magkakapatid. Napatay ni Mangampitan ang kalahati ng kalaban. Nang mapagod, namahinga rin siya sa palasyo. Hinalinhan siya ng bunsong kapatid na si Minalinsid. Napatay ng bunso ang lahat ng kaaway maliban kay Agyo. Sa kanilang paglalaban, tinamaan ng sibat si Agyo. Dahil dito, bumalik siya sa dating makisig na anyo. Nahubdan ang kanyang balat kayong pulubi na ginamit niya upang makapasok sa palasyo. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa kapwa mapagod. Kapwa rin sila nakatulog dahil sa mahiwagang langis na isinaboy ng kapatid na babae. Nakita ng kapatid na babae sa tulong ng mahiwagang langis na sila pala ay magpinsan. Pagkagising nila, nalaman nila ang katotohanan kaya natigil na ang paghahamon. Isang araw, habang natutulog si Tulalang sa ilalim ng isang punong kahoy, isang uwak ang dumumi sa kanyang mukha. Nagising siya. Ipinaalam sa kanya ng uwak na may darating na isang malaking higante na kumakain ng tao. Sinabi rin sa kanya ng uwak kung saan ito matatagpuan. Agad-agad nagpunta sa kagubatan si Tulalang. Natagpuan niya rito ang isang matandang babaeng nakatira sa isang kubo. Ibinalita sa kanya ng matanda na may bihag na magandang dilag ang higante. Tinungo niya ang bahay ng higante na itinuro sa kanya ng matandang babae. Napakasukal nito. Napakataas ng bahay kaya tinabunan ng napakaraming puno ng saging sa ilalim nito. Natutulog ang higante. Nang dumating si Tulalang, nakakulong sa hawla ang magandang dalaga. Nagising ang higante at sumigaw. "Sino ang nariyan? Nakaamoy ako ng baboy. Tamang-tama sa aking pananghalian." "Hindi ako baboy, tao rin ako kagaya mo," sagot ni Tulalang. Naglaban ang dalawa. Tinagpas ni Tulalang ang ulo ng higante, maging ang dalawang paa at kamay nito. Inilabas niya ang babae sa hawla. Siya, si Makaranga, na mula sa bayang ganoon din ang pangalan. Naakit siya sa dalaga at agad na inalok ni Tulalang na pakasal sa kanya. Tumanggi si Makaranga. Dahil sa labis na pagod, nakatulog ang binata. Lingid sa kalaman ni Tulalang, umalis ang dalaga, ngunit sinadyang mag-iwan ng suklay. Nang magising ang binata, kaagad siyang sumakay sa kanyang musala. Nagtanong siya sa 7 babaeng una niyang natagpuan. Nagtungo raw sa kulog si Makaranga. Nang tanungin niya ang kulog, tumuloy raw ito sa kidlat. Pagsapit niya sa kidlat, itinuro naman siya sa langit. Doon na niya natagpuan ang dalaga na kasalukuyang naliligo sa ilog. Iniluhog niyang muli ang kanyang pag-ibig, ngunit hiniling ng dalaga na pabayaan muna siyang makauwi sa kalangitan. Umuwi ang dalaga sa kanilang palasyo, ngunit nalaman niyang namatay na ang kanyang amang hari. Sa gayon, nangangailangan ng bagong pinuno ang kaharian. Sumang-ayon na siyang pakasal kay Tulalang. Umuwi muna ang binata sa kanilang kaharian bago maganap ang kasalan. Pagdating niya roon, nalaman niyang sinalakay na naman ito ng mga kaaway at tinangay ang kanyang kapatid na babae. Iniligtas niya ang kapatid. Dahil sa kaabalahan, nakalimutan na niya ang pangako kay Makaranga. Muling sumalakay ang mga kaaway nang minsang wala si Tulalang. Sa pagkakataong iyon, si Bagyo ang pinuno ng kalaban. Pinakamalakas at pinakamahirap niyang kaaway si Bagyo sapagkat hindi niya ito nakikita. Nagapian ng pangkat ni Bagyo ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Kaagad nilang itinakas ang kanyang kapatid na babae.
Nang tumangging pakasal sa kanya ang babae, nilaslas ni Baguio ang mga kamay ng dalaga. Nang malaman ni Tulalang ang mga pangyayari, kaagad niyang sinundan ng kapatid. Nag-anyo siyang sibat upang makapasok sa kuweba, ngunit wala roon ang hari. Gumawa siya ng paraan upang mapasok ang kaharian. Nag-anyo siyang bata at pumasok bilang alila sa palasyo. Nagtrabaho siya sa kusina. Doon niya nakita ang kapatid na babae. Nang maglaban ng dalawang pangkat, napansin ni Tulalang na kapag may napatay sa isang kalaban, napapalitan kagad ito ng dalawa pa mula sa dugo ng namatay. Lalong dumarami ang mga kaaway habang may napapatay. Naghinala siya at nag-anyong ibong kulasisi. Tinungo niya ang palasyo ni Baguio. Gumawa siya ng paraang makuha ang boteng pinag-iiwanan ng kaluluwa ng hari ng mga kawal nito. Kinabukasan, tumungo siya sa beranda ng kanyang palasyo at hinarap ang mga kaaway. Kung hindi kayo susuko, babasagin ko ang boteng ito upang mangamatay ang inyong mga kaluluwa. Babala niya. Nagulumihanan at natakot ang lahat kaya napilitang sumuko ang hari. Nagpaalipin silang lahat kay Tulalang. Isang araw, pinabati ni Tulalang sa kanyang mga nasasakupan na darating ang sarimbaw na galing sa langit upang sunduin sila. Hiniling niya sa mga tao na mandalangin sa loob ng 4 na buwan upang pagdating sa langit maging katulusan o kaluluwa silang walang kamatayan. Pagkaraan ng 4 na buwang pananalangin, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagdala ito ng balita na isang malaking baboy ramo ang manggagaling sa silangan ang paparating upang sirain ang mga tao ng kulaman. Ayon din sa hangin, isang higante ang darating upang harangin ang sarimbaw na nagmumula sa langit. Dahil sa taglay na lakas, napatay ni Tulalang ang baboy ramo at ang higante. Katanghaliang tapat nang dumating ang sarimbaw na nakasabit sa kadenang ginto. Hugis bangka ito, ngunit yari sa bato. Isa-isa sumakay ang mga tao upang umakyat sa langit. Isa pang higante ang nagtanggang pumutol ng kadena ng sarimbaw bago ito pumaitaas, ngunit napatay rin siya ni Tulalang. Sa kalangitan, muling nagtagpo sina Tulalang at ang kanyang mga kapatid. Kasama ng mga mamamayan, naging maligaya silang lahat sa kalangitan at nagtamo ng buhay na walang hanggan. Ang wakas ng epiko. Ngayon ay puntahan natin ang mahalagang elemento ng epiko. Merong 2 elemento ang epiko. Una ay ang tagpuan. Mahalagang bigyang pansin ang tagpuan sa epiko sapagkat ito'y nakatutulong sa mga pagbibigay linaw sa paksa, sa banghay at maging sa mga tauhan. Halos bawat rehiyon o pangkat na mayroon sa Pilipinas ay may isang natatanging epikong kasasalaminan ng kultura at paniniwalang mayroon sa isang lugar. Dahil sa tagpuan ay higit na nagiging malinaw kung bakit naging ganito mag-isip at kumilos ang tauhan at kung bakit ganito ang naging takbo ng pangyayari. Ang ikalawa ay ang tauhan. Isa sa mga pangunahing kaibahan ng epiko sa iba pang akda ay ang mga tauhang binibigyang buhay rito. Mapapansing halos karamihan ng pangunahing tauhan sa epiko ay nagtataglay ng supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan. Bagamat may ilang epikong, ang mga tauhan ay karaniwan lamang, ngunit dahil sa kanyang pamumuno sa isang kapuluan, ang tungkulin niyang ipagtanggol ito ay kadakilaan, at ang kanyang pagtatagumpay laban sa sinumang kaaway ay kabayanihan at siya'y bayaning tatanghalin at kilalanin. Sa makatwid, ang pangunahing tauhan sa epiko ay itinuturing na bayaning may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad sa kanilang kinabibilangan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa isang epiko ng mga Manobo. At huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Signaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat.